Praise the name of the Lord. Good morning, everyone. Good morning, the Foursquare Church, San Juan City. Last week, the message of our Pastor Whelan is about the temple and its history. Today's generation, we know that the temple of our church is not about the building or structure, but we believers are His dwelling place because He lives in us and He is with us. Church, we are the object of His love. And if you believe, shall we all rise up as we profess that our shining comes from gazing on Jesus' kingly brightness, so that our faces display in Jesus' likeness. Malakas nga pong palakpakan para sa ating Panginoon. Hallelujah. Shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have a reason to celebrate. We have a reason to sing. The windows of heaven are open. Blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come. The glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come. And the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have a reason to celebrate. We have a reason to sing. The windows of heaven are open. Blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Great is the Lord, and greatly to be praised. Great is the Lord, and greatly to be praised. That He is great is great. Great is the Lord, and greatly to be praised.
upon us. Hallelujah. Thank you, Lord. He is great and greatly to be praised. Amen. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, because you are the light of our salvation. And for choosing us to reflect your glory through all the earth. Oh, Jesus, you are the reason of our worship and adoration this morning. Yes. Hallelujah, Lord. So, church, let's continue to exalt and magnify the name of our beautiful, Hallelujah. wonderful, holy, and blessed Redeemer. Amen. Hallelujah. Let's worship Him in spirit and in truth. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God.
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing
Savior. Yes, Lord. Your name is worthy to be exalted higher, O Lord. And on this day, you shine down upon each and every one of us who has gathered here in your presence, O Lord, to give thanks and honor to you. You are greatly to be praised, Lord. As we finish another week with your guidance, we humbly bow down to you for all the sins we have committed. May you cleanse us with your precious blood, O God, as we lift your name and claim victories, O Lord. And for today's service, God, may your spirit dwell in our hearts, open our ears so that we may hear your voice, and open our minds so that we may receive eternal wisdom. Guide us. Guide our speaker, Pastor June Codera, and use him mightily, O God. May your knowledge and wisdom be with him as he speaks for your word, God. Bless our brothers and sisters who are on their way. We pray that your divine protection be with them. We pray also to our brothers and sisters who are joining us online. Let your blessings overflow upon them. And for those who are sick in body, heal them, O Lord. Let your Holy Spirit continue to move freely and touch our lives in every part of this service as we grow deeper and closer to you, Lord. With that, we bring back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Amen. Good morning po. Ayan. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon dahil sa simula pa lang po ng ating service, pinaranas niya na ang kanyang presensya. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. We know that the Lord will do something amazing this morning. Amen. Hallelujah. Ayan. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating mga announcements. Meron na po ba lahat ng ating Sunday bulletin? Ayan. Kung wala pa po kayo, you may follow me po sa ating mga announcement. And today po is the third Sunday for the month of September. And we're still with our theme na Back to Learning Christ. Ayan. And then, katulad po ng in-announce ko last week, we are happy and we're glad po actually dahil marami pa ako nakikitang may mga nadala ng tumbler. Ayan. Palakpakan niyo po yung mga sarili niyo. Amen. Praise the Lord. At alam ko po na hindi lamang po yung mga turtles yung masaya na may mga dala po kayong tumbler. And I know that the Lord is glad having His servants na mga responsible sa kanilang environment. Amen. Hallelujah. And today po, tuloy-tuloy po yung ating ministry fair. And sa umaga pong ito, ang magpapamalas naman po ng kanilang talents ay ang ating mga kapatid from the worship leading ministry. Ayun. Amen. Alam ko po nga excited na po ang bawat isa sa message ni Lord dahil this morning po, we will be having our guest speaker from our sister church po dito sa San Juan. Pero before po yun, masasaksihan niyo po yung talents ng mga kapatid from the worship leading ministry. Ayan. And then next Sunday po, that will be September 24, tuloy-tuloy po yung ating ministry fair. At yan naman po ay from our prayer department. Ayan, kung hindi po kayo aware, meron po tayong prayer department. At siguro magugulat kayo kapag nakita nyo na sila dito. Ayan, amen. And then, on the same date, September 24 po, we will honor or we will appreciate yung mga September birthday celebrators, tulad ko. Ayan. Ayan. Announcement po ulit na kung kayo po ay hindi pa po nakakapagpalisan ng inyong pangalan with your birthday, you may approach our church secretary po, Sister Casey. And then on the same Sunday, after po ng ating potluck fellowship, magstay po kayo at 2 p.m. This is for our aspiring teachers. Ito po talaga ay inahanda po para sa ating mga Sunday school teachers, which is our elders. Pero kung kayo po ay aspiring teacher, katulad po ng mga Sunday school teachers natin, you may also attend. We will be having a lesson planning workshop na pangungunahan po ni Pastor Willan Gages. This will be at 2 p.m. po next Sunday. Ayan. And then, kung sa mga kabataan po dito na nabitin, alam ko pong maraming nabitin na kabataan nung Friday. Kasi po, yung message is, since may laro,
na short po yung time natin for the message. And marami pong marami pong nabitin sa message. And it's actually an opportunity dahil magkakaroon po tayo ng pangalawang finally on the same month of September. Amen. Praise the Lord. Ayan, that will be on September 29. That's Friday still from 7 to 9 p.m. At alam ko po ang excited ng bawat isa kasi every finally po, meron po yung mga kabataan ng theme. At meron din po silang, depende po sa theme, yun po yung isusuot nila. At alam ko po na yun yung mga pinaghahandaan nila. Kaya you may follow our Facebook page para po sa mga announcement ng ating theme. Ayan. And then, for our October, we are actually in the middle of September. Pero katulad ni Jose Marichan, yung theme po natin for October ay nakasilip na po, nakangiti na po yung theme natin for October. Ayan. Na-excite na din po yung theme natin for October. Pero papiyawan ko lang po, and that our theme for the month of October will be servant leadership. Ayan. And our theme verse will be found in Matthew chapter 23, verse 11. Ayan. Marami pong events at marami pong gagawin ng Lord sa the Foursquare Church, San Juan City. I hope that everyone is excited. Amen. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Ayan. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating tithes and offering. Morning po. Sana po hindi yung laging excited tayo sa mga activities natin, kundi may excited din tayo sa pagbibigay sa Lord. Amen? Yung parang lagi tayong excited sa mga ginagawa ng mga youth, pero sana lahat tayo maging excited din sa pagbibigay ng tithes and offerings sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Lahat po ba ay meron na pong ganito na hawak? Kung wala po, makakahingi tayo sa usher at ihanda po natin yung ating tithes envelope. Hawakan po natin. At meron po akong isi-share na verse in 2 Corinthians chapter 2, verses 8 and 9. It says, "And God is able to give you more than you need, so that you will always have all need, so that always have all you need yourself, and more than enough for every good cause. As the scripture says, He gives generously to the needy. His kindness lasts forever." Amen. Naniniwala po ba kayo sa sinabi ng Lord na He's generous to give us? Meron lang po akong, amen, isi-share sa inyo, medyo about sa life ko. Parang testimony na rin to. Ngayon ko lang po isi-share talaga nung mula ako na ni-restore ng Panginoon at hinil niya ako. Nung last year, year 2021, meron the doctor ko po sa neuro ay nagbigay sa akin ng hindi magandang sinabi na meron akong brain tumor. Year 2021. So, parang, di ba parang hirap tanggapin na healthy tayo tapos biglang i-declare sa atin na meron kang brain tumor. So, parang ang bigat dalhin sa akin na hindi ko po ina-expect na ganun. Although lagi pong sumasakit ang ulo ko, every time na nagtatrabaho ako, nararamdaman ko po yung sakit ng ulo ko. So, hindi ko ina-expect na sasabihin sa akin ng doktor ng check-up ko sa neuro, sa PGH na meron kang brain tumor. So, nag-isip ako, Lord, kung talagang ano man ang kalooban mo sa akin, ikaw nang bahala. So, parang ako na, nanghina ako, sobra, inaamin ko sa sarili ko na nanghina ako kasi although hindi nagbibigay si Lord ng sakit sa atin, di ba? Yung talagang hintulutan ng Panginoon na gano'n ang mangyari sa atin kasi meron siyang ipapagawa sa atin, meron siyang purpose, at meron siyang miracle na ipapakita sa atin. So naniniwala po ako na ang Lord ang magbibigay sa akin ng kasagutan bakit ako nagkaroon ng brain tumor na that time. So, after that,
continuous ako nag-check up, mayroong mga follow-up check up. So, the last time na check up ko sa neuro ko sa PGH, sabi niya, medyo lumalaki na yung bukol mo and sa right side na to ng ulo ko. So, parang naisip ko na, Lord, kukunin mo na ba ako? Parang sabi ko, Lord, talagang kinausap po siya, hindi pa ako handa, Lord, kasi marami pa akong pagkukulang, marami akong nagawa sa yung hindi ka arapat dapat. So, Lord, bigyan mo naman ako ng another chance or another life na mabuhay ako kasi yung mga anak ko, wala nang tatay kasi kinuha rin siya ni Lord. So, na single parent now. So, parang hindi ko po kayanin na that time na mawala din ako. So sabi na, yung anak ko kasama ko sa pag-check up, yung si Tricia, bunso kong anak, tinapat na siya ng neuro doctor ko na sabi niya, maglaan ka ng halaga, maghanap ka, yung pera na hahanap, pero yung buhay ng nanay mo, once lang yan na talagang gagawa ka ng paraan. So, siguro naintindihan namin siguro Tricia yung kung ano ibig sabihin ng doktor na yung malaking halaga na yung kailangan namin ihanda. Nag-pray ako kay Lord, sabi ko, Lord, wala akong kahit ganung kalaking halaga, wala kaming hawak. Yung family namin, hindi kami mayaman. Yung mother, father ko talagang, although sabihin natin na ang pagpapala ng Lord na sa aming family, kahit hindi kami perfect na family, kahit kami mga magkakapatid ay medyo hindi perfect, still the Lord nangungusap sa aking mga mahal sa buhay na kaya natin yan. Especially si Sai na talagang, siya talaga ang nag-ano ng yung mga financial or medical na kailangan ko financially. So sabi ko, Doc, gaano ba kalaki ang halaga na kailangan? Sabi niya pa, dito sa PGH wala po kaming machine na ganon kalaki para sa surgery mo kasi hindi ka pwedeng operahan or biyakin yung ulo mo kasi magkakaroon ka ng yung parang maparalyze yung katawan ko or 50-50 daw. So parang tinapat agad ako ng doktor na di ba parang pag ganun, parang 50-50, parang matatakot ka. So, sabi ko, Lord, ba't ganun? Nagtanong ako sa kanya na wala kaming sapat na halaga, ganun kalaki. Tapos, kung saang hospital niya ako dinala, alam niyo kung saang hospital, doon pa sa Cardinal na sobrang mahal. Cardinal, ano ba to? Cardinal Santos na dito lang San Juan. Sayang nga, hindi pa ako taga San that time. So, nag-pray ako kay Lord, Lord, bahala ka na kasi alam mo naman na wala kaming sapat na halaga, even my family, even ang mga kapatid ko. Nandyan sila na, I praise the Lord. Yung mga kapatid ko, full support sa akin yon. Wala talagang yun, hindi talaga ako nila pinapabayaan. Especially si Sai, talagang sulat lahat yan na kailangan, mga amount na kailangan. So, Doc, ito ang sasabihin ko sa'yo, Doc. Sa totoo lang, sobrang laki, 580,000. Saan po ako kukuha ng ganun kalaki? Parang half M na yon. So, thank you, Lord, na God provide that amount na doon sa Cardinal po, pagpunta ko pa doon, na-discount na po ako ng doktor namin kasi may tumulong sa akin na brother in another church. Talagang ginamit siya ng Lord na yung doktor na yon, malaki po ang, fee? Discount. Kasi pang mga neurologist talagang malaki ang bayad niyan eh. So, praise the Lord na doon pa lang sinagot na ng Lord na nagbigay na siya ng discount sa akin. So, sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kaya, ang bait ni Lord na that discount nakatulong sa akin. And that yung meron pang mga, ang bayarin na yon medyo may kulang pa. So, I pray to the Lord na, Lord, ikaw na ang mag-provide ng kakulangan, ikaw ang magbigay sa akin. So, thank you, Lord, na talagang binigay yung amount na yon. Kahit marami po ako mga napuntahang mga agencies sa government, sa halos senador, napuntahan ko yun kahit nire-reject ako kasi kailangan nila yung galing ka sa hospital na
public, hindi pwedeng private hospital. So, yung halaga na yon kulang pa talaga. Sabi ko, Lord, saan pa ako lalapit kasi hindi naman lahat ng sapat na pinupuntahan ko nagbibigay. Sabi ng Lord, may papagawa ako sa'yo kasi yung mabigat na halaga na yon, mahirap hanapin, di ba? Kasi umaasa lang tayo sa letter, yung mga finances sa medical, yung letter na yon, binibigay ng hospital, ng cardinal para dadalhin mo doon sa mga agencies ng mga government. So naranasan ko po pumuntang Malacanang, pumunta ng DSWD, ng PCSO, kahit ang hirap po, magpipray ako kay Lord na, Lord, kung magbibigay sila, magbibigay sila. Kung hindi, may tao kang ilalaan na magbibigay sa akin. So talagang hindi ako nawala ng pag-asa kasi alam ko ang Diyos ko ay Jehovah Jireh that provides all our needs. So may pinagawa siya sa hindi ko naman masabi na mahirap kasi sabi niya, anak, mapupunuan mo yan kung lahat ng nagbibigay sa'yo, kuhaan mo ng 10% ng tithes. Sabi ko, ang bigat Sabi ko, parang naano ko, Lord, ang laki na ng kailangan ko, tapos kailangan ko pa magbigay ng 10% sa binibigay ng mga nagbibigay sa akin. So, just to follow Jesus, kailangan natin mag-obey, mag-follow sa Kanya dahil yun ang pinapagawa sa atin. Although mabigat sa atin kasi financially wala din tayo eh. So by faith po, talagang the last time na natanggap ko is yung sa isang politiko na medyo malaki. So I thank the Lord dahil binigay niya sa akin yung message na yun na kuhaan mo ng 10% ng tithes mo. So talagang napaisip ako kahit yung minsan talaga nag-ano na yung faith natin, di ba? Kasi pag nangangailangan talaga tayo, parang nawawala tayo sa sarili. Although nag-remind si Lord na kailangan natin unahin siya. So doon ka napatunayan na ang Lord talaga ay hindi nagkukulang kung tayo magbibigay, mag-obey sa Kanya. Ito po yung miracle na binigay sa akin kasi hindi po tayo bibigyan ng Lord ng problema, ng sakit kung hindi natin kaya. At yung time na yon, hindi po ako nagdalawang isip kundi kuhaan po ng 10% yung binigay ng politiko na yon. Kahit sabi ko, Lord, kulang pa, pero alam ko na magpo-provide ka. So, at that time, nakaschedule na po ako sa surgery, sa Cardinal, doon sa Gamma Knife. Yung center na yun para sa mga ulo lang, sa mga may sakit sa ulo at saka yung talagang gagaling ka kasi hindi siya operahan eh. Yung talagang tutusukin siya at saka nakamonitor yung brain tumor mo. Talagang tututukan siya ng machine. So kaya mahal po siya. Medyo may kamahalan po. So last minute na po, sabi ko sa anak ko na panganay, sabi ko, alam ko na maaprubahan yung card niya, yung medical card, yung tawag doon? Health card. So, thank you, Lord, na talagang napakabuti ng Panginoon. Kaya doon po ako nagsasabi sa Lord, napakabuti mo dahil binibigyan mo kami ng answer sa mga pangailangan namin, sa mga financial needs namin, oh God. Kaya doon po ako nagpasalamat sa Lord na napakabuti niya sa mga finances natin, sa mga karamdaman natin. And He restored my spirit, my body. Yung talagang binigyan niyo muli ako ng kalakasan. At ito na po ako ngayon, totally free na po sa yung tumor ko. And I thank the Lord for that. Kasi yung halaga na yon, hindi po natin makikita kung hindi nagbibigay ng miracle si Lord sa atin. At yung problem na yon, napatunayan ko yan ang ginamit ni Lord kaya tayo na nagkakaroon ng miracle si Lord kasi yung problema natin, isinorender natin sa Kanya and follow God and love Him. And I thank the Lord. Amen. Let us pray. Itas po natin ang ating mga envelope. Father God, thank you once again for your glory revealed in us. As we give our tithes and offering this morning, bless us all. You are Jehovah Jireh that provides all our needs. Hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala at patuloy na nararanasan namin sa iyong pagmamahal, O Diyos. Napakabuti mo sa lahat ng aming pangangailangan. Gaano man ito kabigat, salamat
at Diyos at hindi mo kami pinababayaan. Turuan mo kami palagi na magbigay, maging faithful sa iyong gawain, O Diyos. Salamat pa sa pagmamahal mo sa amin, sa kagalingan at sa ingat. Lahat ng ito ay binabalik namin ng may pagpupurit papasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let us give and gladness in our hearts as we give tithes and offering to the Lord. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! Think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts, so watch your praise put into every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. Yeah, the praise goes up, His praise comes down. Lift my voice to the Lord when the trouble all around. I was born to praise, living in His glory now, feeling the sun rays. Walking the cloud nine, loving the incline, living the God's dream. Victory now mine. Woo! Shout hallelujah, praise Jehovah. Shout it up. I was made to worship Him. I was born to praise the King. Lift my hands and worship Him. Hey, nobody like Him, nobody like Him. We were made to worship Him. We were born to praise the King. Hey, oh, give Him all the praise. For worship and Clap those hands, praise, clap those to hands. be lost in your Get lost in embrace. it, get I lost was in made it. to love you always. I'm born to praise. Let's go. I was made for worship. I was made to bless your name. Come on. I was made for worship. I was made to bless your name. Oh. I was made for worship. I was made to bless your name. I was made for worship. I was made to bless your name. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. We were born to praise His name. We were born to praise His I was name. made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. Born to praise. Those hands in high and give Him all the praise. Born to praise. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Na-bless po ba tayo? Amen. Isa pa pong palakpak sa ating Praise and Worship Day. Ayun po, wait lang po, hinga lang po. Ayun, bago po ako mag-invite, gusto ko lang po i-share yung history namin ng Praise and Worship Team po. Ayun po, noong last November po, we started recording po sa isang room lang. We started with 3 musicians, tapos si Pastor Villan po yung aming worship leader. And then we have also 2 backup singers lang po. And then, yun po, as we start po, bali yung mga gamit po namin noon is kanya-kanya po kaming dala. So, kanya-kanya po kaming buhat.
And then, right after a month po, by December, nagbunga po agad yung online na service na yon. So, medyo na-bless na po. And then, kasi hindi na po kami sa room lang nagre-recording, kundi sa ano na po, studio. Pero ayun po, dahil online din po yung service noon, so kailangan po mag-record. Yung gamit po namin, yun pa rin po. So nalipat lang po ng pwesto. Opo, pero ang maganda po doon, during that time po nung December, nadagdagan po kami ng 3 singers. Ayun, so from November to December, +3 po kami. And then yun po, by January po, we started our first physical service dito sa place na ito. And yung praise and worship po na yun, it was led by Sister Daniela. Siya po yung aming unang worship leader. Po. And then, ayun po, nadagdagan din po ulit kami with Ate Sai. Si Charles. Singer po si Charles. Then si Excel, tsaka po si Jackie. So ayun po, in just 1 to 2 months po, kung mapapansin niyo po, yung growth po namin from 3 musician, tapos 2 backup singer, naging 4 na po yung backup singer namin noon. 3 pa rin po yung musician. And then 1 worship leader po. So ayun po, before we start po dito, nagdaan po muna kami sa Bible study led by Pastor Bilan. Isa po sa verse na tumatak po sa akin is yung Matthew 18:20 na, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them." So yun po yung pinanghawakan namin na kahit we started small po, is we believe na we will continue to grow with the Lord po together. Ayun po, so ayun po, pag pinanghawakan talaga natin yung calling natin, yung sinasabi sa'yo na ni Lord na, anak, ito yung calling mo, pag in-embrace po natin yon and then pinanghawakan po natin yung word niya at pinandigan po natin yung ministry natin, nag-commit po tayo kay Lord, ay talaga naman, i-bless talaga tayo ni Lord. Di ka niya titigilan. Di ka lang i-bless, in-nurture ka pa niya, and then aalagaan ka pa. Ayun, and to cut the story short po, eto na po kami ngayon. So, from 6 members, bali ngayon po, 17 na po kami ngayon sa praise and worship team po. 5 na po yung musicians namin, nadagdag po si Don, and then si Isa. 4 na po yung worship leader namin, nadagdag po si Jackie, si Excel, and then si Mark po. And then for the backup naman po, si Ate Size, Charles, si Inse, tsaka si Ate Jane. And then yun din po, meron po kaming 4 na trainee ngayon. And for this week po, yung 2 po doon, pwede na pong sumalang next week. So, abangan niyo po next week kung sino yung bagong sasabak sa amin na backup singer. Ayun po, ini-invite po namin kayo na if you have the gift of singing, playing the instrument, or dancing, yan. Pwede po kayong mag-join sa amin. We have our devotion and practice every Saturday, 6 p.m. po. Together po yun with the multimedia team, so collab po kami nun. And then, we accept also po, turo. Pwede po kami magturo sa inyo, as long as willing po kayong makinig at mag-obey. Ayun po, so ini-invite ko po kayo, lalo po dyan sa online. Join po kayo sa amin. You are welcome po. Yun. Thank you, praise team. At alam ko na, sabi nga ni Pai, yung faithful na binigyan ng kaunti, kapag ito ay ginamit sa Panginoon, ay talaga nga naman, imumultiply ng Lord yon. Pero ang inaantay ng Panginoon ay yung obedience natin. At isa po sa kakikitaan natin ng example ng obedience ngayon ay ang atin pong guest speaker. So karangalan ko po na ipakilala sa inyo ang ating speaker for today. Because once every quarter, the Scarlet Division pastors swap churches to preach. This is part of the development of Foursquare ministers as they get evaluated by the church they were assigned to preach. Today,
we are blessed to be visited by the pastor of our neighboring Foursquare Church in San Juan. So kapitbahay po natin sila. Taga dito din po sila. Our speaker for today was born in Cebu City. So yung mga taga Cebu po diyan, mamaya po kausapin niyo po si Pastor. A graduate of Marine Engineering at the Naval Architecture and Marine Engineering Institute. Was married to Pastora Emma B. Cordera in 1987, who is now with the Lord. Prior to serving the Lord in the ministry, he worked as a seaman. Yan, so makaka-relate po kayo kung meron kayong topic about sa pagbabarko. He started his pastoral ministry in 1991 and has been the pastor of Glorious Hope Foursquare Gospel Church for 27 years. Palakpakan nga po natin. Kaya sabi ko sa inyo, example po siya ng obedience ng Panginoon. He also served as the superintendent of the Scarlet Division in 1996 for 6 years. Wow, thank you, Lord, for the life of our pastor. Despite losing her wife and his health condition, our speaker still stands by God's grace courageously and devotedly serving the Lord and the flock entrusted to him. Church, let us welcome God's servant, Pastor Serafin B. Cordera Jr., Pastor June. Amen. Hallelujah. Nalala ko yun, isa sinabi ng pastor, pag pumunta ka simbahan, ay tingnan mo kung sino ang nakabarong. Kung sino yung nakabarong, sigurado yan ang pastor. Dito, ako lang ang nakabarong. Then ako ang pastor. So, dahil pastor ako, basahin natin ang salita ng Diyos. No? Okay? Ayos na. Tingnan natin sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Okay. Yan. Akala nyo, kayo lang may may apps ha? Meron ako. Yan, okay, hallelujah. Yan ang ating tatalakayin. Buksan natin sa Genesis chapter 3, 1 to 7. 1 to 7. Ganito ang sinasabi sa chapter 3,
1, 2, 7. Okay? 1 to 7. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa lamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa lamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang sa bunga ng puno. Kapag ginawa namin yun, mamamatay kami. Verse 4, pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang ito, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo at na nakakalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagbasnan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumunta siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain ito. So, hindi lang si Eva ang nandoon sa usapan ito. Ganun din si Adan. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama. Napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagpi-tagpi niya ang mga dahon ng puno ng igos para itakip sa kanilang katawan. No? Yan ang maiksing kwento ni Eva at nung ahas. No? Borderline. Yan ang topic natin ngayong umaga. Borderline. O sa madaling sabi sa Tagalog ay hangganan. No? Hindi ka pwede tumawid sa kabila kasi yan ay hangganan natin. Hindi ka pwede tumawid sa kanan sapagkat yan ang hangganan natin. Meron tayong borderline. No? Nag-aaway ang North Korea at South Korea at meron silang hangganan. Meron silang borderline. Sa langit kaya, meron kayong borderline? Tingnan natin. Si Lucifer had a boundary. No? Alam natin kung ano ang ministry ni Lucifer. Ano si Lucifer? Mayabang. Ba? Sana hindi tayo katulad ni Lucifer. No? Si Lucifer ay mayabang. Gusto kong tumaas. No? Kaya ang nangyari, hindi siya umabot sa katsataasan, ininaglag siya ng Diyos. Satan had a boundary when it comes to man. No? Pwedeng gawin ni Satanas ang lahat na dapat niyang gawin sa tao, maliban sa isa. Ang buhay na tao. No? Walang makakuha sa buhay ng tao na ating pinahalagahan. Ang Diyos lamang. Si Kristo lamang. Ang kukuha ng buhay natin.
Jesus has a boundary with his Father. No? Nung nag-uusap po siya yung kanyang mga disciple, sinabi nila na pagdating ang araw, walang batong na magkapatong. At sinabi niya, nagtanong mga disciple niya, kailan mangyayari yan? Sabi niya sa Jesus, walang nakakalam, kundi ang Ama lamang ang nakakalam. Even in the Garden of Eden, lahat ng tanim, hanggat pwedeng kainin nila. Maliban sa isa. No? Maliban sa isa. Bawal kainin. Even the animals, may hangganan din sila. Pag naglalakad ka sa gabi, may mga aso na tumatahol. Hindi agad tatahol yan. Kung malayo ka pa, pag malapit na, tumatahol sila. Bakit? Kasi sabi nila, ang aso ay territorial. No? Kahit ang magulang at anak, may boundary yan. Hindi pwedeng labas-tanganin ng anak ang magulang. Kahit na ang anak, kahit na ang magulang ay mahinang kumita para sa mga anak. Father, anak, mahalin mo ang iyong magulang. Yan ang sabi ng Biblia. So, lahat may boundary. Tayo may boundary. No? Tayo may boundary. The line of separation will be broken. Dahil sa kwentuhan ni Eva at ni Satanas. No? Hangganan. Demarcation line. Yun ang ibig sabihin ng separation. Si Satanas ay tunay na matalino. Matalino pa kung merong matalino dito sa atin. Si Satanas ay tunay ng matalino. Dahil alam niya na hindi siya makakalapit kay Eva o ni Adan. Kaya pumasok siya sa katawan ng ahas. Malayang siyang nagpagkwentuhan kay Eva. Bakit? Nandun na siya sa katawan ng ahas. At ang nakikita ni Eva, ang ahas. Na dating pinagkukwentuhan niya. So malayang yung pagpintuhan si Eva. Tayo, minsan, marami tayong makipagpintuhan sa ating mga kabarkada na alam natin, hindi makakatulong sa ating maging pagkakristyano. Alam natin yun. Pero malayo tayong kipagpintuhan sa kanila. Ganon si Eva. Nakipagpintuhan si Eva kay Satanas in the form of a snake. At sa kanyang pagkikipagkwentuhan, andyan katabi niya si Adan. Minsan ay iniisip ko, ano kay si Adan? Under desire, sobra sa pagmamahal, o talagang binaba niya ng kanyang sarili dahil sa pagmamahal niya kay Eva. Dahil nung nakipag-usap sa Eva, rinig na rinig ni Satanas, ni Adan. Bakit? Katabi siya. Ba? Now the line of separation was in danger of being broken. In danger of being broken. Sa atin, kung may kaibigan tayo higit pa sa ating mga kapatiran sa Panginoon, ang iyong pagkakristyano ay malapit ng sumablay sa
sa ating mga kaibigan. The line of separation was in danger of being broken. Bakit? Dahil nakipag-usap siya kay Satanas. Tanda natin, si Satanas ay binaba siya sa lupa dahil sa galit niya sa ating Diyos. Amen? Dahil sa galit niya sa ating Diyos. No? Ngayon, malaya na siyang tanungin si Eva. Malaya na siyang tanungin si Eva. Ang tanong na may pagdududa. Ano? Ang tanong na may pagdududa. Malaya na siyang magtanong kay Eva. The question about God. Kayo ba may katanungan tungkol sa Diyos? No? Lahat tayo may katanungan tungkol sa Diyos. Kahit na siguro umabot tayo sa harapan ng Diyos, may katanungan tayo kung maalaala pa na niniyan. No? Walang taong walang katanungan tungkol sa Diyos. Ang isang katanungan about Trinity. Ba? Trinity. Kahit pagbalik-baliktarin natin ang mundo, mayroon tayong katanungan sa Panginoon. At hindi lang yun. Pag ikay nagka-problema, ano ang sinasabi mo pag ikay nagpe-pray sa Panginoon? Lord, bakit ganito? Ba? Bakit ganito, Lord, ang nangyari sa akin? Nag-tights ako, Panginoon. Nag-tights ako, Panginoon. Bakit wala ako ngayon? Ba? Bakit wala ako ngayon? Ngayon, si Satanas pwede na magtanong kay Eva nang may pagdududa. The question about God. Ano ang nasa puso ni Satanas? Galit. At kung ikaw ay parati mong kausap ang taong may galit, kinaldaunan, baka karoon ka na ng galit. Na? Kung gusto mong maging masaya ang iyong araw, makipag-usap ka pa sa taong walang hinanakit kung iyong kakausapin. Ba? Ang taong may hinanakit sa puso, pag iyan ay kinausap mo, ang maiksing sagot, pahabain niyan. Mahabang mahaba. Bakit? Ang kanyang galit sa kanyang puso, hindi pa naghihilom. Diba? Hindi pa naghihilom. Ganon si Satanas. Diba? Dahil sa hatred ni Satanas. Kaya kung gusto nyo maging maganda ang iyong araw, makipag-usap ka sa taong hindi magalitin. Galit ka ganito, galit ka ganyan, lahat na lang nagalit. Ganon si Satanas. Ipinapasa niya ang galit niya kay Eva. Tanda natin, marunong si Satanas. Marunong si Satanas. The line of separation was now used against Eve. No? Sa mag-asawa, meron niyang line of separation. Kung bago pang nagsasama, sabihin ng asawa, ako ay uwi ng alas 9. Ang tapos ng trabaho ko, mga alas 6, kunting kwentuhan, saka ako uwi ng alas 9. Sabi naman ng asawa babae, okay lang yan. Maaga pa yan. No? Maaga pa yan. So, ganun nangyayari. No? Hanggang pumuti ng buhok niya,
At may napansin niya ang asawa. Hindi na siya umuwi ng alas 9. Umuwi siya ng mga 10:30. At tatanungin mo, may overtime eh. May overtime eh. Meron akong kaibigan na kailangan kong samahan kasi malungkot siya. The line of separation was now used against Eve. Tayo may line of separation. No? Yan ang gusto ng Diyos. May line of separation tayo. Ang mag-asawa ay nag-aaway dahil gabi na kung umuwi si Mister. No? Ang lalaki, si kuya at si ate, parati na lamang napapagalitan kasi gabi na kung umuwi. Dapat hindi mabroken yung line of separation. Lahat tayo may line of separation the moment na tinanggap natin ang Panginoon. No? Nagbago tayo. So, ang aking pagbabago, isasama ko ang aking asawa, aking mga anak, sa pagbabago na ito. Kaya uwi ako ng alas 9 at pag-usapan namin yan kung payag ba sila sa ganung oras. No? Kung payag sila sa ganung oras, then yun ang uwi ko sa bahay alas 9. Kaya mangyayari si Mrs. ay kampante sa kanya pagkakatulog. Dahil alam niya, pagising niya, katabi niya ang asawa niya. No? Ngunit, kung magising siya sa gabi, alauna ng madaling araw, wala pa si Mister. Anong sasabihin mo nun? Huh? Diba? Ganun. Lahat ng mga iniisip mo, lahat ng antok mo, lililipa rin yan ng hapon. Huh? Lahat yan. Kaya, umpisa na dyan ang trouble. Umpisa na dyan. The line of separation was now used against Eve. Eve was now open what was in her heart. Alam na ni Satanas, bukas na ito. Pwede ko nang pasukin. Pwede ko na siyang pagtatanungin patungkol sa kanyang Diyos. Patungkol sa kanyang Diyos. Kahit tayo ay sinasabi natin na mahal ko ang Diyos, pero pag nasa matinding pangangailangan ka, magkakaroon ng tanong ang iyong pagkakilala sa Panginoon. At muling babalik yan kung nakakatanggap ka naman ng blessing. Kahit ikaw ay may katanungan. Sabi nila, kung gusto mong matanong ang isang lalaki, lasingin mo. Oh, lasingin mo. Ayun, sabi na. Lasingin mo. Kung gusto mong malaman kung ano yung nasa puso niya, lasingin mo. Siguradong magsasabi yan. Diba? Oo. Lasingin mo. Kahit na ikaw ang pastor, alam natin na siya ay tao rin, so may mga katanungan yan. Ayaw niyang ipahalata sa kanyang mga miyembro.
May katanungan. Maraming katanungan din. Ayaw nga lang ipahalata sa kanyang membro. May katanungan. Lahat tayo may katanungan. Bakit? No? Tao tayo. Nilikha lang tayo ng Diyos galing sa putik. Kaya kung gusto mong parating peace ka sa isip mo, magsumigi ka sa paglapit sa Panginoon. No? Magsumigi ka sa paglapit niya. No? Dahil pag nakasingit ang demonyo sa tabi niyo ng Panginoon, yun ang problema. Ngayon, ano ang nangyari? Nakasingit si Satanas kay Eva at kay Adan. Si Adan, andun lang, nakikinig lang siya. Walang sinasabi ang Biblia. Tayo na mag-isip, ano kaya ang dahilan? Even you had questions about God. Maraming tanong that only God could answer. Diba? Huwag tayo maniwala yung kay Eli Soriano. No? Huwag tayo maniwala ron. No? Huwag tayo maniwala ron. Dahil tao ka, sigurado, maraming kang tanong patungkol sa iyo at sa Panginoon. No? Eve's heart was open before Satan. Yan medyo nakakatakot. Kung nababasa na si Satanas ang nilalaman ng iyong pagkatao, yun ang nakakatakot. No? Yun ang nakakatakot. Dahil si Satanas ay matalino. Matalino si Satanas. No? Kahit na may Kristo ka, at ang iyong pairalin, ang iyong katalinuhan, walang-wala ka kay Satanas. Walang-wala ka kay Satanas. Mabuti pang lumapit ka sa Panginoon. Kahit may tanong ka rito sa Panginoon, mabuti pang lumapit ka sa Kanya dahil magkakaroon ka rin ng peace of mind. She desired what was in the middle of the garden. Yun ang pinag-umpisahan ng kanyang kwentuhan. Ang puno doon sa garden. She desired what was in the middle of the garden. The line of separation was now gone. Tayo, kung alam natin, kung meron tayong line of separation, alam natin, beyond that line, hindi maganda ang mangyayari sa akin. Like halimbawa, may nagustuhan ka. May nagustuhan ka na ang babae nito ay maganda para sa'yo. Ngunit alam mo, hindi pwede. Kaya, unti-unti, parang sa ano, ang mga lalaki, madaling makaisip ng mga paraan para matanong niya ang babae tungkol sa kanya. Madaling matalino ang mga lalaki dyan pagdating sa babae. No? Oh, totoo yan. Totoo yan. Dahil by nature, ang lalaki ay polygamous. No? Polygamous ang lalaki by nature. Ba? Minsan, alam natin na yan ang mga boundary line ko.
dahil hindi mo naman ganong siniseryosanan, so tatawid ako sa boundary line ko. Minsan iba, naapakan pa. Wala silang pakialam mo. Ang magalaga, ang kanyang sarili. Kung masaya ba siya sa kanyang ginagawa. At, tanda natin, ang boundary natin ay ginagamit niyan sa kabutihan. Kaya hindi natin, ang boundary natin, hanggang dito lang. Dahil alam natin, pag lumampas na ang ating mga bagay na gusto natin alamin, hindi na maganda yun. Yeah. Boundary line. Kung gusto mong matahimik ang iyong pamilya, gumawa kayo ng boundary line. At siguradong magkaroon ng katahimikan ang iyong pamilya. Huwag na yung mga palusot-lusot. Buko na yan. Alam na yan. Luma na yan. Alam na yan. Yung palusot-lusot, kasi ganito kasi wala na yan. Akala mo, bubo si Mrs. Pero mas matalino pa yan kaysa iyo. Hindi ba lang alam? Oh! Totoo yun. No? Totoo yan. Akala mo, mahina si Mrs. Pero, alam mo na, ang pasensya raw ng babae, mahaba. Kaya, kahit na alam niyang niluloko siya nito, ay pilit niyang nananahimik. Baka mapag-isip-isip niya. Pero hindi gano'n nangyari. Kaya lumabas na ang tunay na ikaw. We step on the line without knowing it. Ano ba ang boundary line na inyong napag-usapan ng asawa mo noon? Gusto ko maging maaga tayong mamamahinga. Gusto ko sa mga anak natin, ay maaga silang makatulog kasi kinabukasan, klase na. Kayo naman may... Pag ikaw lumampas na yung boundary line, no? Wala ka nang kinatatakutan. Bakit? Wala namang Diyos eh. Ba? Wala namang Diyos eh. Kahit na lumampas pa ako, wala namang Diyos eh. Pero bago ka lumampas, medyo kakabog-kabog ka na. Pero nung lumampas ka, okay naman pala eh. Okay naman pala eh. We step on the line without knowing it. No more fear of the future. Kaya ang kunting sigalot, lalong lumaki ang problema. No? Wala nang demarcation line to follow. Ba? Noon, nung mayroon pa demarcation line kayo, nakikita niyo ang mga kaibigan niyo. Andoon, ngunit ikaw hanggang dyan lang sa demarcation line mo, sa boundary line. Merong dalawang magkaibigan. Nasanay na sila na pag-uwi ng paglabas nila sa trabaho, hindi agad uuwi sila. Andun muna sila sa mga kainan, no? At minsan sa pagpunta nila, nagkaayaan sila.
sabi na, siguro, total, maaga pa. Punta muna tayo doon sa Kukuti-Kutikap. Oh. No? Punta man tayo roon. Kasi turan, maaga pa naman eh. O sige. Andun sila. At may magandang babae silang nakilala roon. No? At yung kaibigan niya, medyo nahulog ang kanyang loob dun sa babae na yun. At sinabi niya yung isang kaibigan niya na umuwi na tayo kasi si Mrs. naghihintay pa sa atin. Sabi nung kanyang kaibigan, saka na. Maaga pa ang panahon. So, ang ginawa, yung isang kaibigan niya, iniwan nung nakakita ng magandang babae. At siya ay umuwi na sa kinabay. At nung naglalakad siya, sabi niya, hindi ko magawa yun kasi meron akong mga pamilya. No? Hindi ko magawa yun dahil meron akong pamilya. So, pagkaroon ng mga ilang buwan, nag-usap sila. At sabi nung isa, akin na yung babae. Nakuha ko na. Sabi, ang kanyang pamilya ay nasira. At yung isang kaibigan niya na nauwi sa kanyang pamilya ay na-preserve ang kanilang pagsasama. Ha? Boundary line. Ha? Meron kayong boundary line. Kahit sa anak, meron kayong boundary line. No? Sabi ng nanay, dahil galing ka sa eskwela, siguro alas 11, pwede makarating ka rito sa bahay. Kasi huwag kang masyadong paggabi. Delikado ang panahon. Yun ang sinasabi. No? Yun ang sinasabi ng mga magulang ninyo, mga magulang namin. Alam mo ba yung mga sinasabi ko sa inyo, ay sinabi ko rin doon ako ba ay bata pa. Hindi yan. Hindi ba ako magugulo eh. Ganyan yan din ang sa isip ninyo ngayon sa mga youth. Hindi naman ako hindi naman ako magugulo. Kung may gulo, aalis na ako. Yan din ang iniisip po noon. At ang iba sa inyong mga kaibigan, napariwara na ang buhay nila. Kasi lumampas sila sa boundary line na ibinigay na kanilang magulang. Boundary line. Lahat tayo meron yan. Kahit ang anghel, meron yan. Kahit ang anghel mo rin dyan. No more voice to give you a warning. Parang kakabog-kabog at may sasabi, huwag mong gawin yan. Kakabog-kabog. At once na naisip yan, agad tumatadlikod ka. Ayaw mong dumiretso roon. Ngunit nung nakadiretso ka, nasasabi mo, ay, okay naman pala. At yung okay na yan, diyan nag-umpisa ang iyong problema. Yan ang umpisa ng iyong problema. At ganun din si Eva nung panahon na yun. Yun nag-umpisa ang kanyang problema nung makausap niya si Satanas. Now she disregard God. Ba? Jesus no longer a part of that decision. Kahit ngayon, sasabi ko sa iyo, si Jesus ay hindi part ng iyong desisyon dahil nagdesisyon ka na. Nagdesisyon ka na
wala nang parte ang Panginoon diyan. Dahil nagdesisyon ka na. Eve didn't put a boundary between she and the serpent. Ba? Si Eve. Wala silang boundary. Wala silang boundary between sa kanya at sa serpent o sa ahas. Ba? That is why, with the serpent smiling, it was easy for her to win to the other side, the side of the serpent. No? Pag nakbang mo na ang isang paa mo at sumunod ay kalawang paa mo, then panalo na si Satanas. Dahil kaya ka na niyang pasunurin sa kanyang kagustuhan. Kaya nang pasunurin sa kanyang kagustuhan. Yan si Satanas. Hindi mo yan maisahan. You cannot win against the devil. I cannot win against the devil. Only Jesus can win. Si Jesus lamang ang pwedeng tumalo sa kanya. Hindi ka pwedeng manalo kay Satanas. Hindi ka pwedeng manalo kay Satanas. Dahil mas matalino pa sa iyo. At mas nauna pa siya dito sa mundo na to. Walang pwedeng tumalo kay Satanas. Ang pwedeng tumalo sa kanya ay si Jesus. No? Pag lumampas ka na sa iyong boundary line, then it is too late when they realize they have sinned against God. No? Basahin natin. Verse 7, pagkatapos nila kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at masama. Ba? Ang puso ni iba andoon sa prutas na yan. Ngayon, natikman niya na. Ngunit yung tikman niya, nasira na ang relasyon niya sa Diyos. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama. At tapasin nilang hubad pala sila. Ba? Pero noon, wala sila pakialam kung sila hubad. Bakit? Ang kanyang isipan ay pure. Ang kanyang isipan. At minsan, pumunta ang Panginoon. Hinahanap sila. Ano ang ginawa ng dalawa na? They ran from the presence of God and hid. Genesis chapter 3, verse 8 to 10. Pagdating ng hapon, ito nakakalungkot na pasanin. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno. Pero tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki. Nasaan ka? Nasaan ka? Sumagot ang lalaki. Narinig ko po kayo sa halamanan. Kaya nagtago ako. Natatakot ako dahil hubad ako. No? Isipin mo ang Panginoon. Doon sa langit, bago siya baba, andun na yung saya sa puso niya. Una nang sabi, pupunta ko roon,
makipagniig ako sa aking mga nilikha. Makipagtawanan ako sa aking mga nilikha. Ngunit pagdating niya sa lupa, pinagtaguan siya ng dalawa. Dahil yung kalinisan sa kanyang isipan nasira dahil sa bunga ng puno. Bunga ng puno. Kayo ba may boundary line? Bilang anak, may boundary line ba kayo sa iyong mga magulang? Dapat meron. Dapat meron. Dahil, umpisa sa langit, sinira na ni Satanas, sinira ni Lucifer, ang boundary line na ginawa ng Panginoon. Hanggang sa lupa, sinira na. At ano nangyari ngayon? Away dito, awa doon. Huh? Ano ang dapat gawin natin? Humingi ng forgiveness. Tama. Dapat yan yun. Humingi ka ng forgiveness. But not just forgiveness. But bumalik ka sa iyong boundary line. No? Hindi lang pwedeng hingi ako sa iyong kapatawaran, Panginoon. Pero andun ka pa rin sa lugar na kinasadrakan mo. Andiyan ka pa rin sa lugar. Hindi. Pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, bumalik ka. No? Bumalik ka sa nakaraan. At magpasalamat ka. No? Kung sanay ka matulog ng alauna, alas 2, babalik ako. Hindi na ako matutulog ganong oras. No? Babalik ka. Sa oras na kung saan ang iyong magulang matutuwa sa iyong ginagawa. No? Kung saan ang magulang mo ay matutuwa sa iyong ginagawa. Ngayon, pwede pa tayong bumalik. No? Pwede ka pang bumalik sa magulang mo. Nay, babalik na ako, Nay. Minsan magtataka yung magulang mo. Anong ibig sabihin babalik? Kasi ganito na, ganito. No? Mangingak-yak yung magulang mo. At sabihin mo, babalik ako, Nay. Kung ano yung gusto mong dumito ko sa bahay, yun ang sundin ko. Kasi yun ang binigay mo sa akin. Yun ang binigay mo sa akin. Hindi lamang tayo dapat humingi ng tawad. Bumalik tayo doon sa lugar kung saan masaya ang ating mga magulang. Masaya ang ating asawa at mga anak. Kung saan masaya ang ating pinaglilingkuran ng trabaho. Kung saan masaya tayo, babalik tayo roon. Saka mo lang masasabi, no? Pinatawad na ako ng Panginoon. Bagkat kung hindi mo pa gagawin at babalik sa nakaraan at sige kang hingi ng tawad, ano ang purpose noon? Ano ang kahalagahan noon? Wala. Tumalikod ka, bumalik ka sa iyong magulang. Kung saan sila maging masaya, doon ka bumalik. Dahil ang Diyos ay mabuti. Mabuti ang Diyos. Dakilang Diyos, aming dalangin, Panginoon. Hindi man namin nakita kung ano yung boundary line namin. Ngunit meron kaming sinusunod. Bilang anak, sinusunod ko
ang kagustuhan ng magulang Panginoon. Bilang Kristiyano, sinusunod ko Panginoon. Ano ang mabuti sa iyo, Panginoon, para sa akin? Dakilang Jesus, aking Panginoon. Patawarin mo ako. At sa oras na ito, tatalikod ako at babalik doon sa simula ng aking pagkakristyano. Babalik ako po, Diyos, kasama ang mga nagmamahal sa akin. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. The Lord. Hallelujah. Sabi po kanina, may borderline po. But we are the temple of the Holy Spirit dahil po na-overcome na po ni Jesus Christ ang lahat po ng ating, or ang mga kasalanan po natin. And alam po natin na dahil po doon, ang ating Panginoon po is He is great and greatly to be praised. Tayo po tayong lahat as we sing our victory song, that He is great and greatly to be praised in our lives. That He can use us for His glory. Amen. Hallelujah, Lord. Thank you for touching our lives, for reminding us of our borderlines, and to be sensitive of our line of separations as your believers. Thank you for our speaker this morning, Pastor Jun Codera. May you continue to grant him good health, joy, and wisdom as he serves you. As we leave this place, remind us to continue worshiping you in our homes throughout the week. Help us to make a difference in the world these coming days. Let our words and actions align with your word. Help us to practice what we have heard here today. May we be faithful in our homes, workplaces, and businesses by doing what we have taught and living our lives according to your word.
May we become useful vessels that bring glory to your mighty name. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. And now, may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name, amen. God bless everyone. Pwede po kayo magstay para po sa ating potluck fellowship. The Lord bless everyone. See you next Sunday.